Ano tayo? Discussion, raise hand, chat, raise hand or chat tayo. Ayan, sige, asan na? Thank you, Pastor. Sige, sir, ikaw Sir muna. Louie, go. Sino muna? Ikaw na, Vince. Tapos si Alvin. Ikaw nga. Hindi, sir. Nagbabagong buhay ka, di ba, sir? Si Alvin yata muna. Ikaw na nakauna yan, oh. Hindi, sir. Ikaw muna. I defer. Pastor, ako talaga yon. Kasi nakikinig ako kanina on the way. Sabi na kauwi pa lang eh. Opo, na-confuse ako dun pa sa yung may sinabi ka kanina na Patanggalin ko ng subject. about dun sa na yung human nature ni Christ, parang ang nagpapamove, parang nagmo-move yung human nature ni Christ, not on its own. Baga parang ang persona na nagpapamove sa kanya yung persona ng Diyos. So parang it's like, doon ako nalito doon sa part ng human nature ni Christ na nagpapamove sa kanya ay yung persona ng Diyos. Kasi wala naman talagang, no one can see God kasi spirit siya eh. So parang in order for us na talagang makilala yung persona ng Diyos, nagkatawang tao siya. So, doon lang ako siguro confused sa part na ang nagpapakilos mismo sa human nature ni Christ, ng Diyos, ay ng human nature ni Christ ay yung persona ng Diyos. Yun yung dun siguro pa-expound na lang yun. And then second, dun sa part ng ano sabi ko kanina? I forgot. Kanina sinabi ako. Kalimutan ko nga. Ano ba yan? Ano ba yun? Ano yun, Be? Sige na nga mamaya na, Pastor. Nalimutan ko eh. Nagdi-discussion kami kanina dito, nakalimutan ko. Yun naman na, Pas. Away yan. Yung regarding sa nabanggit kanina, nagpapamove doon sa human nature ni Christ ay yung person ng Diyos. Ang ibig lang sabihin natin doon ay yung second person ng Trinity. Hindi ko ibig sabihin doon na yung Father o yung Spirit. Ang ibig sabihin natin doon ay yung God the Son. Dahil walang separate identity yung human nature ni Christ kaysa doon sa person ni Christ. Yun lang ang ibig sabihin nun. Yung kumakain na Kristo, yung nilubog sa tubig na Kristo sa baptism, yung Kristo na humawak sa bata, yung Kristo na break ng tinapay, yung Kristo na kumain, yung Kristo na nagdusa, yung Kristo na matay. Yun yung person ni Christ. Hindi siya kumikilos apart from the person ni Christ. Dahil yung isang argument na nagsasabi na hindi pwedeng magkasala ay sa humanity ni Christ lang. So therefore, kung yung divine person, si Christ mismo, siya yung kumikilos doon sa ginagawa ng pagkatao niya. So hindi kumikilos mag-isa yung human nature. Walang ganon. Si Christ yung kumikilos doon. Kaya yung kausap nila, ng mga disciple, pagkausap nila, yun yung Diyos na nagkatawang tao. Parang hindi pwedeng i-separate na Christ the human lang. Parang never pwedeng isipin na Christ the human lang, kundi Christ the God-man palagi. So, incarnate God. So siguro nabanggit ko yung second person ng Trinity ang kumikilos doon sa human nature para protektahan yung idea na hindi pwedeng mag-act on in itself. Walang action in and of itself yung human nature. So ayun, baka may clarity na ba doon or comment? And okay, Pas, malinaw na siguro na distinguish yung part ng pagiging God man niya. Lastly, Pas, naalala ko na yung nag-uusapan namin,
Yung tungkol dun sa ano pa, sa sinabi mo kasi si Christ as bilang nagkatawang tao siya, yung nature niya is unfallen nature. Mm. So parang ang iniisip ko, sabi ko, ang gusto kong isipin doon, kaya unfallen nature siya, it's because nung na-conceive siya, hindi siya na-conceive by the sperm and the egg cell. It was conceived by the Holy Spirit. Tama ba? Tama bang ganun ang isipin doon? May part yun. May part na ginamit talaga ng Diyos na maipanganak siya through a virgin, hindi sa pamagitan ng union ng sexual union ng lalaki at babae. Pero hindi may separate issue ulit yan na paano ba napapasa yung kasalanan? Napapasa ba yun dahil sa sexual union ng parents or dahil galing mismo kalaadan papunta sa lahat ng tao? So hindi naman yun may kinalaman sa physical act. Pero ang ibig lang sabihin kasi na kailangan ipanganak si Jesus through a virgin ay dahil siya yung pinakauna sa bagong nilikha. Siya yung pangalawang Adan. Kasi si Adam, nilikha siya, hindi sexual union, wala siyang magulang. Magaling siya sa alabok. Kumbaga, supernatural yung creation kay Adam. Ngayon, yung second Adam, kailangan sa new creation, supernatural din. Kumbaga, dito, nilikha naman siya ng bago ulit, hindi na galing sa alabok, pero sa sinapupunan. Kasi doon po protektahan na kailangan bagong nilikha siya, pero galing siya sa lineage ni Adam, ni David, ni Abraham. So, sa pamagitan nung pagkabuntis ni Mary kahit walang sex, doon na-fulfill ng Diyos yung parehong yon. Bagong creation siya, pero at the same time, nasa lahi siya. Lineage siya ni David. Okay. Sige. Yung pastor, yung part ng unfallen nature, kasi tayo, we considered na fallen nature tayo. Si Christ, in his, yung pagiging katawang tao niya, unfallen nature siya. Pero, again, parang, in presence ng pagiging tao niya, sa paligid niya, may mga temptations. Pero again, he was tempted but hindi siya nagkasala. Doon lang siguro ako nagkaroon ng confusion doon sa part ng unfallen nature siya. Paano siya pumapasok doon? Kumbaga parang ano yung description ng pagiging unfallen nature niya when it comes doon sa mga nararanasan niyang temptation. Like sa atin na, yes, we are fallen nature and then nakakaranas din tayo ng temptation like sa kanya. Ayun, yun yung may pinagkaiba tayo sa kanya dahil, again, tayo merong fallen nature, siya wala. Meron pinagkatulad si Jesus sa si Adam. Meron silang similarity. Kasi si Jesus sa si Adam, wala silang sinful nature nung natukso sila. Ganun yung kay Adam. Nung natukso siya kasama ni Eve dun sa ahas, wala silang nasa loob nila na dahilan kung bakit sila magkakasala, nasa labas. Kaya important yung distinction na binigay nila sa references na may dalawang klase ng temptation. Temptation na within at temptation na without. So merong temptation sa loob, may temptation sa labas. Yung temptation sa loob, yung tinatawag, yung binanggit natin na sin of concupiscence, yun yung kagustuhang magkasala. Yung desire to sin. Yun yung wala si Jesus, yun yung wala si Adam sa simula. Pero after magkasala ni Adam, nagkaroon na siya ng sin of concupiscence. Si Jesus naman, wala talaga nun. Wala siyang kagustuhang magkasala. Dahil kitang-kita niya kung ano ang itsura ng kasalanan. Meron siyang kaalaman tungkol sa Diyos, sa Ama, na wala yung iba.
So, yun yung difference natin kay Jesus. Si Jesus, sa temptation niya, lahat ng temptation niya ay outward temptation. Wala siyang inward temptation. Ang tawag nila doon sa temptation ni Jesus ay yung mga trials. Ibig sabihin yung mga sufferings. Yung mga pagtukso sa kanya na lumaban sa Diyos. Kunyari, si Satan sa Matthew 4:4, sinabi niya, gawin mo tong tinapay. Kasi gutom siya. Gutom siya. May kagustuhan siyang kumain ng tinapay, pero wala siyang kagustuhan na labagin yung utos ng Diyos. Ipinangako ni Satan na mag-glory, bibigay niya lahat ng mga kayamanan, glory dito sa lupa. May ganong desire si Jesus na mag-glorify, pero wala siyang kagustuhan ng sinful na kung paano gagawin yon. So, lahat ng mga temptation, meron siya, pero lahat yon outward. Ang wala siya, yung sinful desire. Katulad natin, na ang tinatawag yung seduction temptation. Wala siya nun. Wala siyang sin of concupiscence, wala siyang seduction temptation, na natutukso pa lang, may pumapasok na sa isip natin na okay yung kasalanan. Doon pa lang nagkakasala na tayo. Kahit di pa natin ginawa, pero naisip lang natin na okay yon, na-entertain yon. Walang ganun si Jesus. Wala siyang in-entertain na kasalanan sa isip niya. Wala siyang desire to do it. Yun yung pinagkaiba natin kay Jesus. Pero ang minemaintain, nonetheless, na totoo siyang nahirapan. At yung isa sa pinaka main illustration ay yung dam. Na yung dam ay may pressure kahit na alam nating hindi siya bibigay. May pressure siya. Actually, mas malakas yung pressure ng tubig sa isang dam na puno na at hindi bumibigay kaysa dun sa bumigay na dam. Katulad natin, bumigay tayo sa kasalanan, so walang pressure. Pero kay Jesus, ang lakas ng pressure dahil hindi siya bumibigay doon sa kasalanan. Imperfect illustration yon. So, pero isa yon sa mga difficult dito sa usapin na to. So, baka may follow-up ka doon, Sol. Mas tama. Gets ko na yung part na yun. And then maganda din na mas nakiklear lalo ako dun sa kasi aminado talaga ako na meron talaga akong minsan confusion dun sa hypostatic union. Pero wala akong hindi ko kino-question yung about dun sa siguro kung paano sila paano mo siya mas maiintindihan in better perspective kasi okay lang na maintindihan mo na okay si Kristo nagkatawang tao and then that's it, pero mas madami ka pa palang mas maiintindihan doon sa part na yun. Ngayon ko lang kasi narinig yung yung sa unfallen nature. First time ko talaga siyang narinig. And then yung sa part ng yung sa part ng isa Godman and then nagpapakilos pa rin doon ay yun nga yung nature na meron yung persona ni Kristo bilang siya na pangalawang persona. Ayun. Sige, Pas, pag may naisip pa ako, natanong ako ulit. Thank you po. Ayan, thank you, Sol. Nilagay ko lang sa chat yung pagkakasunod-sunod. So, si Arvin, after ni Arvin, si Jeremiah. After ni Jeremiah, si yung kay Kel, tapos yung kay Ate Angel. Pero pwede po kayo maglagay ng question para sa sunod-sunod. Sige, go, Arvin. Hello. Clear naman, Pas. Yes, bro. Ayun. Siguro muna, Pas, manifestation muna dun sa question ni Ate Sol. Nag-manifest ka na naman tuloy. With regards kasi sa build up nga ng yung scaffold ng knowledge natin tsaka idea. Hindi na pala ideas. Kundi understanding natin within the dichotomy sa human nature and divine nature ni Christ. Maganda nga ma-realize din natin na
Meron na kasing mga examples regarding kay Adam regarding original righteousness. Na kahit si Adam na may original righteousness, meron siyang peccability. Meron pa rin siyang possibility tama. for sin. Pero si Christ bilang the second Adam, nawala na yun. Kasi in the sense, paano mo malalagyan ng possibility for sin? Yung divine nature. So yun yung nakikita kong reason kung bakit mas mahalaga na makita natin yung impeccability over peccability. Kasi the first Adam, peccable. Christ, the second Adam, impeccable. So yun yung part ng manifestation ko pa. Para mas madaling makatulong makaunawa regarding sa doctrine na yun. Yun lang naman pas. So for my short reflection, let me read. Number 1, Christ our advocate has experienced all degrees of temptation, and I dare argue, the highest degrees of temptation, and yet was without sin. Christ the mediator understands all of our struggles, and he intercedes prayerfully and powerfully for us with the Father. So yun yung mga blessed hope, blessed doctrines, and the blessed gifts that God has given us. Christ, the Lamb of God, He is our advocate, our mediator, who experienced the greatest of struggles of pain and yet do no sin. So ito yung nagpapatibay sa mapagbiyayang paalala sa atin, Pas. Siya ang nagpapatibay sa bawat mananampalataya na pumapalpak. Siya yung Diyos na umaalalay at sumasama sa mga kapatiran, sa bawat kapatiran na naghahanap ng kapayapaan. Kaya yun, salamat kay Kristo. Salamat din sa study, Pas, na napaunawa sa atin ito ngayon. Salamat din, Pas. Yun lang naman regarding sa reflection. And for the quick questions, Pas, mostly related lang application and mostly about din, again, siguro extension na rin regarding sa doctrines. So number 1, how should Christians respond to the pain of their sinful failings in their pursuit of holiness? Secondly, how can Christians build resilience against life's challenges? So yun lang naman, Pas. Sige, ipapaklarify ko lang yung number 2 later, bro. Medyo general kasi ito. Yung thank you, bro, sa pagbanggit mo rin na may similarity si Adam sa si Christ in that wala silang sinful nature. Pero may difference din si Adam si Christ in the sense na peccable si Adam. Totoo yan. Na si Adam ay able to sin kahit na siya ay walang sin in and of himself. Pero si Christ ay impeccable. So, ayun. Thank you, Don Bro. So, sa number 1, paano dapat mag-respond yung mga Christians sa pain ng sinful failings in their pursuit of holiness? So, marami talagang iba-ibang proper response sa pain ng sinful failings. Of course, sa sinful failings, repentance. Pero sa pain of sinful failings, hope dapat. Ang dapat na tignan natin dito ay yung hindi nagkasala si Jesus. So both sides sila ng mga binanggit natin kanina yon. Kahit anumang position dito sa usapin na to, parehong nagsasabi na hindi nagkasala si Jesus. At yun yung comfort ng mga nagkakasala. Doon nagsimula si Mark Jones. Sabi ni Mark Jones, ang comfort natin ay merong isang tao na hindi nagkasala. Dahil nandun lang yung pag-asa natin. So kapag nag-sinful failings natin sa pursuit natin ng holiness, ang hope natin dito at ang comfort ay merong nagtagumpay. Merong nagtagumpay. Merong nakapag-pursue perfectly. At si Christ yon. Kaya pag may pain tayo ng sinful failings natin, ang isa sa mga tendencies natin ay which is tama naman, pagtuunan natin ng pansin yung sanctification. Kapag kanya nagkasala si Christian, ang isipin ka agad, anong gagawin ko, ito dapat gawin ko, sa susunod di ko na gagawin to. Tama yon lahat. Pero huwag kalimutan yung justification. Dapat hindi kalimutan yung justification. Kailangan pag nagkasala si Kristiyano at may pain sa kanyang failing sa pagpursue sa holiness, kailangan niya maalala, may gumawa na nito at nagtagumpay. Nakakapanghinayang, nakakapanglumo, nakaka-discourage na nagkakasala pa rin ako, bakit ko pa rin nagagawa to kahit na Christian na ako or ilang years na akong Christian, bakit nagagawa ko pa rin to? Pero ang comfort doon ay merong hindi pumalya.
merong hindi nagkasala. Yun yung Panginoong Jesus. At dahil sa Kanya, kahit na nagkakasala ako, kahit na puro ko failings, ay tatanggapin ako ng Ama dahil sa Kanya. Hindi ako tatanggapin ng Ama dahil sa lesser sin ko. Hindi ako tatanggapin ng Ama dahil sa mas okay ako sa iba. Tatanggapin ako ng Ama dahil merong isang perpekto na tinuring na makasalanan para sa makasalanang tulad ko at yung katwiran niya binihi sa akin. Yung perfect righteousness ni Christ, ang comfort natin. Doon sa mga sinful failings na yon. Yung katwiran ni Kristo. Kaya siya yung ibubos, yung katwiran niya, yung ka-perpektuhan ni Jesus. Yun ang glory. At yun ang totoong gamot sa pain ng sinful failings. Again, without saying na hindi dapat i-work out yung sanctification, pero kunyari nadapa yung isang tao. Kahit anong sabi niya na mag-iingat na ako sa susunod, masakit pa rin yung sugat. Kahit anong strategies niya, plano niya para hindi mangyari ulit yon, tama yon, utos din Jesus yon. Pero masakit pa rin yung sugat. Now, ano yung pangtapal sa sugat? Ano yung gamot sa sakit na yon? Yung katwiran ni Jesus. Yung justification. So, I think yun ang kailangan i-remind sa atin kasi yun yung hindi natin maaalala. Ang palagi nating maaalala palagi kapag nag-fail tayo sa sanctification ay do better. Sanctification. Again, hindi ko sabing hindi yun. Tama yun. Sabi ni Jesus yun. Pero wag natin kakalimutan yung justification. Wag natin kakalimutan yung forgiveness. Yun yung unang-unang pinapasabi sa atin ng Panginoon na forgive me. Yung free grace niya doon. So, ayun yung number 1, bro. Baka may comment ka doon, tapos pa elaborate ng number 2. Ang comment ko dun sa initial part, pas pag-articulate talaga ng repentance and yung pagbangon. May appropriate time para sa strictness and harshness na failing. Yun, siguro sa mga context na nagbibuild ng discipline, yes, talaga yung strictness and harshness. Pero sa time of reconciliation, pagkukonsole, at yung pagpapakumbaba, talaga may part din doon na tumitingin kay Kristo bilang pagtugon sa mga update. Mahapdi ka na nga, tapos dadagdagan mo pa na harshness ka na strictness. Parang ginawa naman nating purely just lang yung Diyos. Pero may compassion at may love din na ini-extend yung Diyos. For those who are truly humble and contrite in their spirit before God. So yun yung additional comment ko dun sa first one. At yung elaboration for the second part pa, yung usapan kasi ng Christian resilience or yung tatawagan nila dito na toughness or grit or determination pa sa usapin ng Christian walk. May part kasi dito na parang gusto ko rin ma-reclaim. Kasi laging banat ng tao ngayon or ng modernity, ang resilience built out of the intrinsic or internal desire to succeed. So yan yung laging banat ng modern terms eh. Ano ba yung pwede natin ipantapat doon bilang mga Christian at mga Reformed? Sorry bro, to succeed? May gano'n kasi common banner statements ng mga ng mga di naman mga Christian pero naging general truth na siya eh. Na nakakaya ng mag-succeed sa life's challenges. So ito pala very general talaga siya. Ganun talaga. Okay. Parang yung idea na babangon ako sa hirap at mga problema ng buhay, ganun. Okay. Pero ang sabi mo dito, Christian. Tama ba yun? Sorry bro, na-clarify ko lang. So, ibig sabihin itong idea na to, kailangan kapag may mga trials at
na dapat tumayo ako sa kabila ng lahat ng to, ganon, bilang Kristiyano. Or may binanggit ka kanina na kahit mga hindi Kristiyano, ganon yung pananaw sa buhay. So, gusto ko lang i-clarify, bro. Yung hindi ko sumasagot. Sige. Siguro related na rin kasi sa first question yung yung sagot na rin din sa second point. Pero yung dichotomy kasi, ano ba itsura ng Christian resilience kumpara sa makamundong resilience? Kasi sa Filipino culture na rin, ayun, doon pala nanggaling yung idea. Filipino culture kasi meron na yung concept ng resilient, yung Filipino people. Pero ngayon, ang tugon natin dito, some part ba doon yung parang nasobrahan na sa human ego? Saan part ba doon yung para sa Kristiyano na hindi dapat makipag-participate sa ganung sense? Sa'yo lang naman, Pas. Okay, thank you, Don Bro. So ano pala in relation pala sa ganung concept. Thank you, bro. So of course, hindi masama yung resilience. Mabuti yung resilience. Pinapakita lang na bumabangon kapag umabagsak. In and of itself, hindi masama yun. Hindi maling klase ng attitude, hindi maling klase ng pananaw sa buhay. Pero bilang mga believers ng gospel, kahit na yun ay mabuti, in and of itself, maganda siyang klase ng attitude, pero ang gusto nating sabihin, kasi tayo, ang iniisip palagi natin, gospel at salvation at si Christ. Therefore, kahit may mga tao na resilient sa buhay, kung wala sila kay Kristo, para saan sila resilient? Para saan sila resilient? May dagok sa buhay. Kunyari, nasunugan sila, tapos nakabangon sila. Napakagandang bagay noon. Hindi mali yun. Na hindi sila nawala ng pag-asa, bumangon ulit sila. Tapos nanakawan sila, tapos kita mo yun, so, dami nang nangyari sa buhay nila, pero ganun, pero bumabangon pa rin sila para ituloy yung buhay. However, yung take natin doon is that for what? For what? Para saan? Bakit? Dahil anong silbi, ayokong maging sound na negative doon. Dahil again, sinabi ko simula, mabuti yon. Pero kung wala yung ebanghelyo, anong silbi nung lahat ng resilience sa buhay? Kung pagkaharap sa judgment day, hindi ang isasagot natin sa harapan ng Diyos, Panginoon, umangat ako sa lahat ng hamon ng buhay. Hindi, ang tatanungin ng Diyos, anong pansagot mo sa kasalanan mo? Ibubuhos ko yung galit ko sa mga lahat ng tao, dahil ang lahat ng tao ay nagkasala sa akin, anong pansagot mo dito? Kung ang iniisip ng mga tao ay palaging umahon lang sa buhay, nang walang pag-iisip tungkol kay Jesus, sa kaligtasan, sa kapatawaran ng kasalanan, bumangon ba talaga sila? May nabanggit ako before na may isang transgender na nagsabi, argument niya, sabi niya, kung ayaw ng Diyos dito sa ginagawa ko, bakit niya ako binibigyan ng lakas na bumangon sa mga problema ng buhay? Yun yung main argument niya. Sinabi niya, okay lang sa Diyos itong kasalanang ginagawa ko kasi binibigyan naman niya ako ng lakas para ituloy ang buhay kahit na maraming problema. So, of course, hindi naman lahat ng Pilipino ay transgender at may mga ganong ideologies, pero ang general sins natin, di ba? Yung kasalanan natin. For what? So sa ating mga Kristiyano, okay, nagganon yung maging mindset natin, of course. Bumangon tayo, pero mayroon tayong reason. Kapag nagkaroon ako ng dagok sa buhay, kunyari, biglang nagkasunog, ako ay nanakawan, biglang naubos life savings, I have reason. Babangon ako sa buhay, hindi lang para maipakita sa iba na bumangon ako sa buhay at maging inspiration ako ng iba. Hindi. Bakit? Kasi meron akong Diyos na nagligtas sa akin. Mas malaki na yung ginawa niya kaysa dito. Mas malaki yung binigay niya sa akin kaysa sa lahat ng nawala sa akin. Therefore, bangon ako dahil hindi na ako namumuhay para sa sarili ko . Babangon ako para sa kaluwalhatian niya. Hindi na ako babangon para lang maging inspiration. Hindi ako babangon para sa sarili ko. Sabi ng 1 Corinthians 5 yan, mismo doon sa text, bro.
So yung sa he that have no sin became sin, yung sinabi niyan sa mga preceding verse, sabi doon, he died so that they will not live unto themselves but for him who died for them. Hindi na sila mabubuhay para sa sarili nila. Babangon na sila ngayon para sa iba. Para sa Diyos na. Para kay Kristo na. Dahil siya yung dahilan kung bakit may kaligtasan sila. So, gospel-based pa rin yung resilience ng Christians. Gospel-based pa rin yung mga pagbangon niya sa buhay at maganda na maging ganun yung mindset natin, pero hindi empty. Hindi siya empty. May dahilan at may laman na. Medyo general siya, bro, pero definitely saka yung resilience, pwede nating sabihin repentance. Sa Proverbs, di ba? The righteous falls 6 times but he stands up again the 7th time. So ilang beses bagsak tayo. Yun yung resilience sa repentance. Ilang beses ka bumagsak, tumayo ka pa rin. Huwag kang titigil sa pag-repent. Ayan, bro. Baka meron kang follow-up dun or comment, bro. Siguro short na lang din, Pas. Salamat sa Diyos dahil pinapakita sa atin ko na talaga yung biblical resilience. Hindi lang cultural resilience or kung anumang sarili nating pakana or pakulo ng resilience. We see in the impeccable Christ what it means to be what it truly means to live a life of godliness. At nawa, yun yung maging greatest treasure natin sa buhay ngayon at sa buhay na hinaharap. Sila naman. Salamat, pa. Salamat, brothers and sisters. Ayan, salamat. Basahin ko lang yung chinat ni Pastor Erdy. Ayan, this strongly ensures na hindi nagkasala si Jesus. That Christ alone saves. That what we have is a guaranteed Savior. Christ's sinlessness is certain not just because of His work, but because of His person. So yun talaga yung punto. Dahil sa person niya. Kaya sure yung sinlessness niya. Since this is true to God, then this is true to Christ, who is God. Parang sinabi natin na may kakayanang magkasala si Jesus, it's like denying yung divine nature niya. So yun yung pinaka-argument talaga, salamat dun, Pas, na yung nagkatawang tao ay divine person. Hindi pwedeng paghiwalayan. Pag sinabing possible na magkasala sa human nature, hindi pwedeng paghiwalayin sa divine nature. Parang sinabi na possible magkasala yung person na may divine nature. Salamat po, Pastor Erdy. Si Jeremiah. Jeremiah. Sige po. Magandang gabi, Pastor. Good evening. Yung tanong ko lang po, Pastor, ay regarding sa sitwasyon ni Adam and Eve. Hindi ko po alam kung na-clarify mo na to kanina, but pag hindi ko lang naintindihan, but itatanong ko pa rin, Pastor. Kasi nga po si Adam and Eve, ginawa po sila na walang sinful nature. Tama, di ba, Pastor? Yes. Ang tanong ko po, Pastor, kung ginawa sila na walang sinful nature, saan ho galing yung desire nila to disobey God? Doon sa, sabihin lang natin, pagkain sa apple, sabihin natin na apple. Saan ho galing yung desire nila to disobey? Kung at that time, wala pa po silang sinful nature, Pastor. Ayun, salamat dun. Thank you dun, Jeremiah. So, walang satisfying answer. Kung pag-uusapan ng orthodoxy, pati yung mga ganitong usapin, actually kahit itong usapin na impeccability, may mga questions tayo later na very challenging talaga, walang pinaka-satisfying answer dito. Perhaps one, dahil sa limitation natin, at number two, dahil nabuhay na tayo may kasalanan. Hindi na natin ma-imagine, hindi natin ma-conceive, hindi natin maisip kung paanong magkakasala yung hindi katulad natin. Or rather, kung paano magkakasala yung hindi natin katulad.
Kasi tayo, alam na natin nagkakasala tayo dahil meron tayong inward, meron tayong flesh, meron tayong sinful nature. Yun lang yung kaya nating maintindihan. So itong kasalanan nila Adam and Eve, yung pag-disobey nila, similar din yan dun sa disobedience sa mga sinful angels. Yung mga sinful angels prior kay Adam and Eve, ganun din. Similar yun. Bakit sila nagkasala kung wala namang panloob na nakagustuhang magkasala? Yun yung wala sila. Ang wala sila ay yung tinawag natin kanina na sin of concupiscence. Wala silang internal desire to sin. Wala silang love to sin. Again, we cannot satisfyingly answer this, pero ang description ng mga theologians sa pre-fall Adam and Eve at maging sa mga angels ay yung tinatawag na they are able to sin. Binagyan sila ng, ayan, thank you Don, Pastor Ken, ayan. Even before the fall, si Adam and Eve are mutable. So ibig sabihin, wala silang kagustuhan magkasala, pero meron sila na kakayanang magkasala. Doon sila na merong capability to sin. Again, wala sa loob, pero may pwedeng magkasala. Yun yung pinaka-safe word. Nagiging very careful ako. Kailangan maging careful tayo sa pagsasalita tungkol dito. So, yun ang meron sila. So, hindi natin to maaarok, hindi natin to kayang ma-explain parang paano ang itsura nito. Ang nangyari kay Eve ay na-deceive siya. So, yun, medyo understandable yun. Pero kay Adam, hindi siya na-deceive. Kusa niyang ginawa. Kahit alam niyang mali. At kahit wala siyang kagustuhan in and of himself, nasuwayin yung Diyos. Si Eve, medyo may somehow understandable sa atin kasi deception yung nangyari sa kanya. Napapaniwala siya na mabuti yon. So si Eve, nung kinain niya yung bunga, ang buong isip ni Eve ay kakainin ko ito, mabuti ito. Mabuti ito, hindi ito mali. Mabuti ito. Ganun yung deception, ganun yung panloloko. Napapaniwala siyang mabuti ang kasalanan. Pero wala silang sinful desire ni Adam and Eve. Wala silang sabi, lalabagin ko ang Diyos. Gusto kong labagin ang Diyos. Yun ang kailangan natin protektahan. Walang ganong desire si Adam and Eve. Pero, nagawa pa rin nila. Si Eve may deception. Medyo somehow understandable. Si Adam, sabi ng New Testament, wala. Hindi siya deceived. Ginawa niya yung kasalanan ng may full knowledge siya. Ganon din yung mga angels. So, ayun. So, hindi ko itatry na isolve isolve yung mystery nito. Pero ang pwede lang nating gawin ay maging maingat sa pananalita natin para hindi natin masabi kung ano yung hindi tinuturo ng Scripture. Wala silang sinful desire, nagkasala sila, at isa pa, siguro additional ko, hindi sa Diyos galing ang kasalanan. Baka may follow-up ka doon, Jeremiah. Okay, Pastor. Salamat po, Pastor. Dito lang po ako sa, Pastor, sa Bisaya, kasi ako, Pastor, pasensya na medyo nahirapan ako mag-Tagalog. Pero naintindihan niya naman po kami. Po, naintindihan ko, Pastor. Okay, wala po problema. Sige po. Kasi kung wala pong sinful desire si Adam and Eve, or wala pong desire to disobey si Adam and Eve at that time, ibig sabihin mo ba nito, Pastor, ay pwede silang ma-excuse about sa human responsibility or hindi? Ayan, thank you. Hindi. So, hindi. Ang responsible sila sa ginawa nila, hindi lang sa kung ginusto nila o hindi. So, kanina, pinag-usapan natin yung sin of concupiscence. Doubly accountable tayo sa Diyos dahil meron tayong sin of concupiscence. Sila Adam and Eve, wala. Sa tayo, tinutokso pa lang tayo,
Na-enter na natin, gusto na natin yung, mahal na natin yung kasalanan, gusto na natin yung kasalanan, may count 1 na tayo, guilty. Tapos ginawa natin, guilty. Sila Adam and Eve, wala sila nung sin of concupiscence. Wala sila nung internal love for sin. Hindi sila guilty doon. Pero ang guilty sila sa action. Ang guilt nila ay nandoon sa paggawa nung act nung kasalanan. So, doon sila responsible and hindi sila excuse kasi yung result pa rin ng ginawa nila ay kasalanan. At with knowledge pa kay Adam with knowledge. Siguro very imperfect illustration. Before nung college ako, bago akong nakapunta sa Marikina, tumawid ako wala sa pedestrian lane. Hinuli kami. So hindi ko alam na mali yun, may sense doon ng ignorance katulad ni Eve, pero hinuli pa rin ako at pinagbayad ako. So, wala akong intensyon, wala akong iniisip na bawal to pero gagawin ko pa rin to. Iniisip ko okay lang yun. Pero dahil ginawa ko siya, kasalanan pa rin yun. Kasalanan yan dun sa city. Ganon din lalo na kay Eve. Na hindi porket wala silang sinful desire, ay excuse na sila sa sinful actions nila. Ang pananagutan nila yung sinful actions nila sa simula. Kahit na wala pa sila nung sin of concupiscence. So, ayan, Jeremiah. Okay, Pastor. So, ibig sabihin, Pastor, yung difference lang natin sa kanilang Adam and Eve at sa atin ngayon, yung pagkakasala natin ay driven na sa ating sinful nature or sinful desire. Yung kang Adam and Eve, wala talaga silang sin of concupiscence, Pastor. Tama po ba? Yes, tama. Wala pa sila nung katulad natin. Kaya hindi natin maintindihan eh. Kasi paano nila ginusto yun eh, wala sila nitong nararanasan natin. Okay po, Pastor. Hindi, salamat po, Pastor. Thank you, Jeremiah. So after Jeremiah, si Kiel. Ayan, so umalis na yata si Ate Angel. Sige po, Ate Angel. Pero mamaya po mag-answer din po ako. Sige, kay Kiel, sino gumawa ng Temptations or saan nagmula? Pakahirap naman ito, Kiel. Una, hindi ang Diyos ang nagtetempt. Hindi sa Diyos galing ang kasalanan at hindi nagtetempt ang Diyos. Malinaw yan sa James chapter 1. No? God tempts no one. Hindi siya nanunukso, hindi siya nagbibigay para ayain yung mga taong magkasala. Walang tinutulak yung Diyos na magkasala. Wala siyang ganon. So, ang alam lang natin sa Revelation, sa biblical revelation, ang alam lang natin nagtukso, pinakauna ay si Satan, kay Eve. Yun ang pinakauna. Pero apart from that, hindi na natin alam. Siguro mas mysterious pa yung sin ng angels kaysa sa sin ni Adam and Eve. Pero ang unang tempter, sabi mismo ni Jesus na from the beginning, masama itong si Satan. So, si Satan ay may mali siya na gustong pumatay at gustong magnato. He came to kill, steal, and destroy. Nature ni Satan, to kill, steal, and destroy. Pumatay, mangwasak, magnakaw. Yun ang nature ni Satan. So, yun ang tempter. Tempter talaga. After the fall, meron na. Yung sinfulness ng world, yung sistema ng mundo, at ganun din yung flesh natin. Doon na nanggagaling yung temptations. May threefold na. World, Satan, the devil, and our hearts. Pero I cannot answer. Ang kailangan lang natin i-preserve, ang kailangan hindi natin sabihin ay nagmula sa Diyos
ang temptation, no. Nagmula sa Diyos ang kasalanan, no. Yun ang iingatan natin. Sa lahat ng mystery na to, sa lahat ng pagtatry na sagutin to, yun ang hindi natin dapat sabihin. Naggaling sa Diyos ang kasalanan at namimilit siyang magkasala. No. Yun ang poprotektahan natin. Dahil ang Diyos ay banal at siya ay mabuti magpakailanman. So baka any follow-up doon, Nikhil? Okay lang yan. Mahirap lang talaga. Si ano muna. Ayan, thank you, Pastor Ken. Our great high priest, who in every respect has been tempted as we are, yet without sin. And so, walang kasalanan ang Diyos-tao na si Jesus. Si Ate Angel, ito, nabasa ko kanina yung question ng Ate Angel, ang hirap nito eh. Asa na ba yun? Ayan. Ito yung mga question ni Ate Angel. Regarding sa definition ng temptation kanina, sa James 1:13 at James 1:15, God tempts no one. Wala siyang tinutokso. Kung ang trials ay considered na temptation, parang contradicting po ito given na trials are from God. So, ang question ni Ate Angel, sorry, wala na si Ate Angel kaya hindi na mapa-follow up ito. So, may definition kanina na ang mga sufferings ay temptation, trials. Sabi sa James 1:13, premise 1, premise 2, sabi sa James 1:13-15, God tempts no one, hindi siya nanunokso. Therefore, ang Diyos ay nanunokso. So, yun yung sinabi ni Ate Angel na hindi pwede na ang conclusion ay nanunokso ang Diyos. Galing sa dosang trials, ang trials ay temptation, therefore ang trials ay nanunokso ang Diyos. So, hindi ganun ang ibig nating sabihin. Ang ibig lang sabihin kanina na sa unique circumstance ni Jesus at sa reading natin ng New Testament na mismong, kasi nagti-theologize tayo nito eh. So, sinabi ng Bible na tempt si Jesus, pero sabi rin ng Bible, yung person ni Christ ay Diyos na siyang nasa katawang tao. Therefore, dalawa lang ang magiging sagot natin. Therefore, posible siyang magkasala. Or, therefore, merong isang klase ng temptation na hindi seduction. Merong isang klase ng temptation na hindi galing sa puso. So, yun yung theologize ng mga theologians na kaya merong distinction na merong temptation na outward, yung mga sufferings na meron, at ganun din tayo. Meron din tayong ganun na may mga sufferings tayo na hindi tayo kumakagat, hindi tayo nagkakasala despite those sufferings. May mga ganun. Pero sila rin ay temptation pa rin. Kunyari, mayroon tayong matinding suffering na ginawa, pero nag-worship ka pa rin. Pero hindi mo pinagdadahan ang kabutihan ng Diyos. So, temptation ba yon? Kung wala kang innate desire to do that, to rebel against God in that given moment? Hindi. Hindi natin sasabihin na hindi temptation yan. Temptation pa rin yan. Now, given that. Pero, sa Panginoong Jesus, sa Panginoong Jesus at ganun din sa mga Kristiyano, nagbibigay ang Diyos ng trial, hindi para magkasala tayo. Yun ang sagot natin dito directly. Ang Diyos ay nagbibigay ng trials, hindi para magkasala tayo. Actually, yun yung sinabi ng mga references kanina. Sinabi ng mga references kanina, lalo na si William Shedd sa dogmatic theology niya, na binigyan ng Diyos
si Christ ng mga trials, hindi para magkasala siya, kundi para patunayan na magtatagumpay siya. Hindi binigyan ng Diyos si Christ ng suffering para magkasala siya, kung hindi para magtagumpay siya. Ganon din kay Job. Yung trial na binigyan ng Panginoon kay Job, hindi niya binigay yun para magkasala si Job. Binigay niya yon para maipakita na blameless siya. Ganon yung ginagawa ng Diyos sa mga Christians. Kapag binigay niya tayo ng trial, hindi yun binigay ng Diyos para magkasala tayo. Binigay niya yon para sumunod tayo. Binigay niya yon hindi para mag-sin tayo. So, ganun din kay Jesus. Kumbaga, ang usapin nito ay motive. Ang motive ng Diyos, hindi motive ng Diyos na I will give this so that you will sin. Actively. Actively binigay ko para magkasala ka. Hindi ganon. So, yun po yung, ayan, si Gwen na lang ang sasagot niyan kay Ate Angel o kaya sa recording. So, yung yes, trials can be temptation, pero hindi goal ng Diyos na magkasala. Ang goal ng Diyos ay to rise above the temptation. Yun ang goal ng Diyos. Temptation siya, pero hindi niya yun binigay para magkasala. So, ayun. Saka may recording naman, Gwen. So, ayun. So, hindi ko na ma-elaborate yun. So, I think last na kay kay J. Lord. Ito yung kay J. Lord. During the time I was attending cell groups, okay, sige. I often heard the phrase na temptation is not a sin, we sin because we give in to temptations. Na-realize ko po yung danger ng phrase na yon, especially nung na-discuss kanina yung concupiscence, na may temptation within us na mag-desire sa pagkakasala. May reality po ba sa thought na yan? Yes and no. Yes and no. Totoo naman na bilang iba-iba tayo ng weakness. Iba-iba tayo ng temptation. Iba-iba tayo ng kahinaan. Meron sa atin, meron tayong kanya-kanyang Achilles heel bilang mga individual Christians. Meron akong mahina ako nang hindi ka mahina doon. Therefore, ako magkakaroon ako ng sin of concupiscence kapag na-tempt ako doon, pero ikaw hindi. Meron naman na temptation na magkakaroon ka ng sins of concupiscence na ako wala lang sa akin. So, meron mga examples ng sin na, for example, drunkenness. Hindi ako tempted sa drunkenness. Never, ayun. Thank you po, Pastor Ken. Salamat po sa pagsama sa lecture. Sa mga susunod po sana, makapagturo po ulit kayo sa amin. Ayan. Thank you, Pastor Ken. So, ayun. So, for example, meron akong may mga kasalanan na hindi ako seducted doon. Pero may ibang tao na seducted doon. Talagang naiisip nilang maganda to, okay to, pero ako hindi. Meron din naman na ako, seducted ako sa kasalanan na yon. Pero yung iba, hindi. So, may iba-iba tayong strengths, tapos meron tayong Achilles heel bilang mga Kristiyano. Kaya, etong wording na ito ay hindi generally true. Hindi generally true yung phrase na ang temptation ay hindi kasalanan, nagkakasala lang tayo kapag nag-give in tayo sa temptation. Dahil may sin of concupiscence. Sa totoo lang, itong sin of concupiscence, hindi ito exclusive para sa homosexuality, LGBTQ, pero nag-rise up ito dahil dun sa issue na yan. Nag-rise up ito dahil sa issue na yon. For example, ang
ang isang lalaki ba ay nagkakasala lang ng homosexuality kapag nag-act siya dun sa kagustuhan niya sa ibang lalaki o yung kagustuhan niya sa ibang lalaki mismo ay kasalanan na. So sinasabi ng sin of concupiscence, the desire itself is sin. Yung desire mismo ay sin. Kapag sabi ng Panginoong Hesus na tinignan mo lang yung babae ng may pagnanasa. Wala ka pang ginagawa. Yun ay sin na. So pag pinag-usapan natin ng sin of concupiscence, yung seduction, kasalanan na agad yun. So may reality siya, yes, in some cases, pero hindi siya generally true na ang temptation ay hindi sin. Kasi may temptation na sin agad. May temptation na sin agad. Pero may temptation na hindi agad sin. So, dun yung distinction ng Panginoong Hesus sa atin. Ang Panginoong Hesus, wala siyang inward. Itong kataga na to, J. Lord, temptation is not a sin, we sin because we give into temptation. Ito, fully true siya kay Jesus. Fully true siya kay Jesus. Pero hindi siya fully true sa atin. Kasi meron tayong lust. Meron tayong spirit against the flesh, flesh against the spirit. So may times na yes, pero may times na, mas maraming times na hindi. So any follow-up doon, J. Lord, and then we're gonna close. Yan, I think wala na. Ayan, sige, baka pwede tayong sa susunod na Monday ulit, kung meron kayong ibang questions dito sa impeccability, pwede po ulit siya natin pag-usapan sa next Monday, hypostatic union naman. Let's pray. Diyos namin, maraming salamat po sa inyong banal na salita para mapag-aralan namin yung usapin ng impeccability ni Christ. Alam namin, ito ay kailangan ng mental discipline, intellectual labor para intindihin ito. Pero salamat po Diyos dahil tinulungan nyo kami na ma-discuss ito at ganun din magkaroon ng parameters at boundaries para hindi kami lumabas sa Bible. At ganun din na mapag-isipan namin ito, lalo higit sa lahat tungkol to sa Panginoong Hesus na siyang dapat namin kilalanin lalo. Sinabi mo sa salita mo na we should grow in the grace and knowledge of Christ. Tulungan niyo kami na mas makilala pa siya, para masamba pa namin siya, para mapapurihan pa namin siya lalo, at mas lalo kami lumago sa wangis niya. Ito po ang kahilingan namin, O Diyos, na siya ang maging hope and comfort namin dito sa buhay na ito, kung saan meron pa rin kaming sin of concupiscence. Pinupuri ka namin, aming Ama, sa pangalan ng hindi nagkasala, ang Panginoong Hesus. Amen.